Sir, Kong Kaloy, good morning po sa inyo. Ngayon kayo po ang sakaling palarin po kayong papalit siyempre sa pwesto ng inyong asawa dahil tapos na ang kanyang termino. God willing. Oo. Ano po ang mga plano at programa po ninyo kung sakaling kayo po ang palarin? Siyempre papalit sa pwesto ni kilalang kilala ni Siling Labuyo ni Congresswoman. Well, magandang umaga sa ating mga viewers. Unang-una, sa ASTO program na nasa puso ko, yung mabigyan ng malaking pondo yung ating kalusugan. Kung mapapansin namin, dito sa opisina, napakarami nahingi ng assistance, medical assistance talaga, at saka ng, lalo na yung paghingi ng guarantee letter. Meaning, if there's a sufficient fund to address those concerns, in particular, nga sa health na yon, yung madagdagan natin kasi yung guarantee letter, that's the fastest way of addressing the needs of the constituents, lalo na yung mga nasa hospital, kasi dinididak. So, dapat, ang plano ko dyan, nakamowa na ako hindi lamang sa limited hospitals, the likes of Bilya, Pediatrics, Medics, and District Hospital. I will provide the necessary fundings kung kinakailangan lumuhod ako sa dapat kong lapitan na madagdagan ang pondo nito na ang lahat ng mga pribadong hospital na nasasakupan na ika-4 na distrito, magkaroon kami ng memorandum of agreement na to be shouldered ng government through Department of Health. At yun ang ating programang talagang palalakasin na gustong madagdagan ng pondo ang kalusugan or health-related concerns. And the other one is education. Yung scholarship, kahit ganun lang, yung education assistance. We had around 15,000 students na kinikater at tinutulungan to date. So, hanggang sa makatapos yan, although it's a minimal amount coming from the national government, it has been a tried and tested assistance na pinakikinabangan ng gusto ng mga men. Ang sabi nga nila, ang term nga nila, scholarship yung entitlement for every student na magkamayroon ng ganong assistance ay napakalaking bagay na parang kakampi ko ang gobyerno, kakampi ko ang tanggapan ni Congresswoman o ni Siling Labuyo dahil kaya kailangan ko yung mag-aral at makatapos dahil kami tinutulungan. Yeah. Okay. In particular, that programs. And then sa mga ibang bagay, siguro case-to-case nating i-handle. Doon sa services ni Congresswoman Delda Bulilo, Siling Labuyo, na putok sa ating mga kabayan sa masa, ibig sabihin, wala akong mababago doon. Yun ay tutuloy nyo at palakasin para mas nanggit. Definitely. Kaya nga, siguradong mapapalakas yun, dalawa kami magtatrabaho Leanda will sit here, si Congresswoman, as my partner in all the delivery of the services na kailangan ng ating mga constituents. Sabi ko nga, correct me sa aking sasabihin, but just the same, yung Alagang Siling Labuyo program na kinikater ang almost all the needs or the necessity of the constituents, yun ang pagpapatuloy natin. So, hindi lamang limited sa kalusugan, hindi lang limited sa educational, that includes also the livelihood program na pinuprovide namin ng tanggapan sa mga ERPAT, sa mga women's sector, sa mga solo parent, at higit sa lahat, yung sa mga kabataan natin, yung continuing sports development program, na kung ano yung sa tingin ng mga sangguniang kabataan, president o chairman in their respective barangays or localities, yun ang, kung ano yung preference kasi, mga kabataan, may kanya-kanyang gusto yan Hindi mo pwedeng isang program, itong implement mo sa iba So, what I intend to do, kailangan nandun yung provision ko or allocation of fundings to support the needs of the organizations, in particular sa mga kabataan.